Alright guys, meron tayo ngayong Honda Beat FI110. Ang issue niya, pinalitan na ng EOT sensor pero ganun pa rin manakbo. Sobrang hirap yung Honda Beat nila, lalo kapag mag-aangkas daw sila mag-asawa. Second hand pala nila nabili yung unit, and ang sabi sa kanila sa ibang shops sira na daw ang ECU. At galing na rin sila sa mga big shops and pinalitan ng EOT sensor. Nireset ang ECU after a week. Bumalik ang sakit na parang cancer na walang lunas. Paanda rin na nga po ni Mark. Yan na. Parang napuputol yung kuryente, no? Okay, chinek namin dyan yung ignition coil and yung high tension wire niya. Replacement siya, so pinalitan namin ng bago and ng spark plug din. Medyo umokay. And akala namin tapos na, pero yun na nga, kasi bago ang EOT sensor, pero hindi pa pala doon natatapos dahil bumabalik yung problema. Okay, ganito siya guys, oh, full throttle. Ang problema, pag tinanggal yung auto sensor, gumaganda naman yung takbo, pero putol-putol, may pugak. Grabe, ang hirap patakbuhin. Kaya alas naka full throttle na ako, tapos ang takbuhan ko ganito lang. Ayaw niya talaga umangat eh, oh. Talagang hirap yung ano, yung motor makaahon, pero kumpleto ang pulley set. Ito yung luma niya. Ito siya. Medyo maluwag na, yun, oh. Kita nyo, kita? Okay, so baka may loose contact dyan. Dito natin ang bago. Top AC noise suppressor. Medyo may kamahalan lang po kasi original Honda po yan. Yan po yung bago. Okay, kakabit na ni Mark. Tapos ito, nagtataka kami dito, si stock ba to? Hindi yata stock yan eh. Strengthen fire. Nako, strengthen fire. Strengthen ba talaga yan? Kasi dati may error na ito ang Honda Beat. Nagawa na yan. Honda Beat Street. Okay mga kabit, kung kayo ay may ganitong issue nararamdaman, dalhin nyo lamang po yan sa aming shop dito sa Palmera. Meron naman din naman po sa Kaipian. Ay, sa Maharlika. Mali ah. Ito po yung ating malupit na mechanic works dyan. Mark. Ano, Mark Works. Honda Beat. Spark plug up ka sa akin, boss. Spark plug up yan. Alright. Okay mga paps, bago ng EOT spark plug cap, resistor type din ng spark plugs. Nanghiram din kami ng ignition coil na original saka high tension wire sa tropa and steel. Delay na delay pa din ang hatak. Naka RS8 fully set na rin bago ang fuel filter. Maayos ang buga ng fuel pump, and last option namin dyan ay ang stock ECU remap. Sinabay na rin pala ni Pops yung Apido pipe kasi balak niya rin magpalit ng pipe. So tara, let's go. Alright, so nakikita ninyo sobrang taas ng reading ng AFR. At kaya naman mataas yan kasi hindi pa natin siya nare-remap or nare-reflash. Hindi pa siya natin napapasukan ng panibagong map.
na ginawa ko, custom, not copy-paste, base dun sa magiging pipe niya. And tandaan natin ang kanyang odo is medyo may kataasan na. Alright, so ayan na, napasukan na natin siya ng bagong mapping and paanda rin natin yung motorsiklo, tapos bigyan natin ng exclusive runs. Testingin natin siya, paano natin siya pinipiga sa actual road, ganun din sa dyno. And base rito sa reading ng AFR, hindi naman nagsisinungaling ang reading unless sira ang yung wideband sensor. Medyo lean talaga sa idle, pero dapat hindi ganun. And ulitin ko, may katandaan na yung kanyang motorsiklo, mataas na ang odo. May mga times na ang problema ay nasa mga piyesa mismo. Pero hanggat maaari, kung kaya pang i-correct sa pamamagitan ng remapping, kaya pa namang i-solve. At this time, medyo lean pa sa highest RPM and pansin nyo, yung odometer niya pumalo na ng 100. Okay? So, magandang sign yun. Kaya naman kung kayo po ay nakaka-experience din ng ganitong problema and hindi agad remapping ang solusyon, kailangan po muna namin i-diagnose and alamin ang history ng inyong motorsiklo bago namin gawan ng aksyon. Sa mga gusto pong mag-schedule, full PMS maintenance, or kahit ano pa man yan, visit nyo lang po ang shop. Thank you and God bless us all. Ride safe.